Maayong adlaw, VAF Circle! Happy 3rd anniversary! And for today's inspirational message, kabalo naman siguro tano, nga makita sa Colossians chapter 4, verses 2 to 4. But before anything else, mga igsoon higala, mag-ampo sa ta. Father God in heaven, thank you Lord for this wonderful event Ginoo nga imuhang patigayon sa amo Lord, even virtually lang, Father God. And Lord, we acknowledge your greatness, we acknowledge your faithfulness, ang imuhang pagka maayo sa amo mga kinabuhi Ginoo, bisan tuod daghan kaayo mig kaning nagkadaiyang mga buluhaton sa matag usa ka kinabuhi. But then we are united here aron magpasidungog sa imuhang pangalan. Father, we ask your Holy Spirit to be with us, Lord, especially Ginoo sa imong mga pulong nga imuhang paabot ka namo karong taknaa. Bless your word, Father, and even to the souls Ginoo nga makadungog dinhi. And Lord, work in us and work through us, God. And I know, Lord, nga naakay pagabuhaton nga pinasahi sa mga kinabuhi karong adlaw, O Diyos. Lagon ka, Lord, so walay katupusan, anoint each one of us, anoint your word, in the name of Jesus, amen and amen. So nag-ingon din sa King James Version, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Meanwhile, praying also for us, that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains, that I make it manifest as I ought to speak. Diyos, magapanalangin sa iyang mga pulong igsoon sa ESV, which is mautang ako ang gisend sa inyo online, no? Nag-ingon din persevere in prayer and be alert in it with thanksgiving. And be praying for us also, that God would open to us door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am in chains, that I may make it clear, speaking as I should. Bisaya pa, paglahutay kamo sa pag-ampo nga magmatukawon, samtang magahimo ni ini uban sa mga pagpasalamat. O pag-ampo ka mo alang kanako usab nga unta, alang kanamo usab nga unta ang Dios magabukas kanamo og ganghaan alang sa pulong sa pagsugilon sa pinago mahitungod kang Kristo, nga tungod niini ako karon nahimong binilanggo. Aron ikapahayag ko kini sa tataw gayud sa paagi nga kinahanglan isulti ko kini. Dios magapanalangin sa iyang mga pulong igsoon. Ato apang tema or pagahisgutan is persevere. Paglahutay. What is persevere, by the way? So, according to Mr. Dictionary, siya din continue, actually it is a verb. So, action word siya. Continue in a course, meaning cycle, of action, even in the face of difficulty or with little or no indication of success. Mao na ang meaning sa persevere. Okay? So, sabot, it's a continuous action igsoon. Mapinadayunon nga pagbuhat, bisan pa, aduna kay ginaatubang nga kalisod, og bisan pa, og gamay lang, or wala gyud kay makita nga success sa unahan. So, mauna persevere. Okay? So, things to remember. Since nga mag-encourage lang ko sa matag usa kanato. Una-una, persevere in prayer. Persevere in prayer for your family. Okay? For your husband or for your wife, for your children kung naman kay mga anak, or for your siblings, or for your relatives, for your friends, for your co-workers, especially if they are not yet belong in the family of God. So, continue ta nga mag-pray para ana sa ilaha. And for your spiritual family and believers in the body of Christ, that they may continue to share the gospel in any way possible, and persevere in prayer for your spiritual journey, that you will desire the very deep things of God and continue to do His will for your life.
So, una ni siyang dapat natong hinumduman nga magmapinadayunon ta sa mga pag-ampo. I don't know kung ing-ani ba pud mo, but a prayerless Christian is a powerless Christian. Ito mo na. Kung wala na ganita nagmainampuon, isip Kristohanon, isip believer, isip anak sa Ginoo, powerless jud ta. Powerless ta sa tanang mga butang. Even mag-share tag pulong sa Ginoo walay power. Even mag-share ta og kanang testimony nato, walay power. Murag walay amor kumbaga, no? Kumbaga walang dating, no? Kung wala tay prayer life nga nagapalikod sa ato ang pagkakristohanon. Mo nang please continue in prayer. Kung na fail man ta sa last year nato nga journey sa ato ang Christian life, sa ing-ana nga bahin igsoon gipasidan ang takaron. Okay, gipasidan ang takaron nga magmapinadayunon sa pag-ampo una-una. Ibasin mo nang wala pa na luwas ng imuhang mamagpapa or imuhang igsoon tungod kay niundang ka sa mga pag-ampo. Mo siguro nang until now wala pa kay progress, until now wala pa kay success spiritually tungod kay niundang ka sa mga pag-ampo para sa imuhang spiritual growth. Or siguro nahimo kang stagnant sa imuhang area sa imuhang life, it is because niundang ka sa mga pag-ampo. So let's continue in prayer igsoon higala. Every aspect sa tuang kinabuhi, we should pray. Amen? Then, ikaduha, be alert. Be alert in prayer with thanksgiving. Kailangan maging alerto ta, vigilant ta ba? Magmantinukawon. Ano man ang magmatinukawon? Kana bang mugawin na in an extra mile ta sa mga pag-ampo. Kung last year ang imuhang mga pag-ampo 5 minutes lang, imuhan ng dungagan og 1 hour, 2 hours. Pero basig nabali na. Bis na sa una, abot tag 1 hour, karon na 5 minutes lang. No? So isa na siya nga reminder sa ato nga be alert, magmatinukawon ta, maging vigilant ta sa mga pag-ampo. Inubanan sa pagpasalamat, Lord. Salamat sa iyong pag-sustain sa ako. Kaya kung wala, jud ka Ginoo. Ay, nako. 1 minute pa lang, nagduka na ko, Lord. Be alert in prayer. We are to be vigilant in our prayers because the enemy is just 1 meter away. Even an inch away lang man gani siguro gikan sa ato nga mulyur sa ato with all the things sa kalibutan igsoon higala nga mahimo natong i-neglect ang ato ang panahon ug ang pulong sa Ginoo. Once nga mag-undang ta sa pag-ampo nga Lord, ligo na ko kanunay, tagay ko kanunay sa kusog, bisan pa sa pagbasa sa imuhang mga pulong, kung wala gud tay mga ing-ana na mga prayer igsoon higala. Wala, weak kay ta. Dili ta alerto sa buhat sa kaaway, no? Be alert in sighting lost souls and let them know who Jesus is. Kung alerto gani ka sa mga pag-ampo, for sure, alerto pud ka sa mga lost souls. Imuha ng masight diretso. Uy, kani nga kalag, wala ni kuan ba? Wala ni relasyon sa Ginoo ba? And ayaw ka, the Holy Spirit will work in you and through you. I-convict dayon ka ana sa Ginoo. Amen. I-convict dayon ta ana sa Ginoo. So kuan na kanang di na magbulag kung alert ka permi sa mga pag-ampo, alert pud ka to win souls, alert pud ka to seek souls for Jesus, no? Always thank God that you still have that desire to be vigilant in prayer. Magpasalamat ta nga, Lord, salamat kay napa ko'y desire nga mag-ampo. Kay ngano kung wala na tay desire nga mag-ampo, wala na tay kanang kahingawas sa pag-ampo igsoon higala, mo na pinakadelikado nga buhaton sa usa ka Kristohanon ang muundang sa pag-ampo nganuman 50-50, murag 50-50 ang usa ka Kristohanon igsuon. Kita mo nang sa ospital nga nagtinga ni ana ang hitsura sa usa ka Kristohanon kung nagkulang siya sa mga pag-ampo. Akong pangutana, na ba ka sa ICU karon spiritually? Igsoon higala, pabalika ang imuhang espirituhanong nga desire sa mga pag-ampo. Kung niundang ka na igsuon, hala. Ask the Lord, pag-repent, Lord, pasaylo ako Ginoo. Pasaylo ako, Lord, kay gineglect na ako ang mga panahon nga dapat ko mag-ampo. Sayang. Dapat kung nagpadayon ko ato na prayer na ako, Lord, natubag na unta. No? Dahil mga ing-anak,
So, dili ta mo undang sa mga pag-ampo igsuon higala. Nara bay mga pilosopo kay nga mga preachers o mga teachers no nga kabalo naman ang kabalo naman ang Ginoo sa imong mga prayer. Dili naman na kailangan balik-balikon kung nag-ampo ka ng adlaw na adyo kay nadunggan nga na kung nag-ampo ka ng adlaw sa kana na specific prayer. You don't need to pray it again the next day. Uy, dili jud nga na akong pagsabot. Nga naman, biblically pray without ceasing until nga makuha nimo ang katubagan sa mga pag-ampo, whether it will be no, whether it will be yes, or whether it will be wait. Okay? So, inga na lang. Then, lastly, be an intercessor. Always pray for your spiritual leaders. Pray for their spiritual and emotional strength, especially when they are very hands-on in preaching the gospel. You don't know how much time they spend praying and studying God's word. Pray to God for open doors for God's word through them despite their difficult situations. Support them in any way possible. So, pasig isa po na nga nagkulang tag soon. Nagkulang ta nga mag-pray sa ato ang mga leaders. Nagkulang tag pray para sa ilang emotional o spiritual needs. Kay kung wala taga suporta og prayer sa ato ang mga leaders igsoon higala, wala ta kabalo. Sila pud di ay naay mga ginadala na mga kabug-aton. Unya kita as igsuon sa pagtuo as family, members sa family sa Ginoo. Nagkulang pud di ay ta sa pag-intercede sa ilaha. No? So, let's be kanang intercessor even sa ato ang mga spiritual leaders sa imong pastor, sa imong leader sa imong cell group, sa imong leader sa imong church. Pray for them. O pangumustaha sila. Kay malay mo ikaw ra ilahang maistoryahan sa ilahang mga kabug-aton. Kay naabay mga leaders ngayong ana. Dili siya na-adjoy mga tawo igsuon nga kanang once nga, labi na kaning mga spiritual leaders, once nga i-convict sila sa Ginoo to talk to that person, to be open to that person, they will do that. Regardless sa edad, no? Regardless sa ilahang estado. Kaya ako naka-experience ko ana. Daghan kog mga nasharean about sa akong mga struggles, nga out of nowhere lang, wala na akong gituya nga na-share na ako. But at that time, I was relieved, I was kanang encouraged, I was kanang nalighten ang ako ang kabug-aton emotionally. So na yung mga ana, wala ta kabalo nga isa ka sa gamiton sa Ginoo to be a vessel nga siguro mahimong panalangin, kung dili man mahimong panalangin, mahimo kang warning, or kung dili man mahimong warning, mahimo ka nga kanang helper sa iyaha or kanang help nga at least makuan siya kanang ma-encourage, ma-uplift ang iyahang kalagkay. Atong mga leaders igsuon tawo ra pud na sila. Kinahanglan pud na nila ka istorya, kinahanglan pud na nila og kanang encouragement, kinahanglan pud na nila listener. So mo na nga po ang ikadasig sa ato ang tanan. So sometimes God forces us to wait for an answer to our prayers in order to teach us patience and perseverance. Tinood ba na? No? I-force sa Ginoo nga mag-wait. Kay, kasi sa Ginoo nga matun-an nato kung unsa ang patience o ang perseverance. Sometimes we ask for something when granting it is not yet in God's timing for our lives. Sometimes we ask for something that is not God's will for us and He says no. Prayer is not only our presenting request to God, it is God's presenting His will to our hearts. So sa ato mga pag-ampo, dili lang kay kita ang manumbog igsoon higala, minaw putas Ginoo kung unsa yung ginapa himo. So ikaw, samtang nag-aampo ka for the past few months, few weeks, so may imong nabatian sa Ginoo nga gipabuhat niya sa imo. Pasig mo na hinungdan igsoon nga wala pa nahitabo, wala pa gi-answer sa Ginoo. Yung imong pag-ampo, ngud kay wala pa nimo gibuhat ang iyang ipabuhat sa imo. If you have noticed our design for this year's celebration,
pansinin nyo to, it's actually a phoenix bird. Why? Because phoenix bird is known for its cyclical life and death, being reborn from ashes. The key characteristics include its ability to burst into flames at the end of its cycle, and then rise again from ashes as a new phoenix. Phoenixes can possess healing tears. They are capable of carrying immense weight. Nice, no? And its symbolism is immortality and resurrection. The phoenix is a powerful symbol of immortality, rebirth, and the cyclical nature of life and death. Nang giganahan ko sa symbol sa phoenix, kay mura siya ka ng, kita ba, Kristohanon, kung mga matay tang tanan, balik mo dyan sa ashes. Pero, kung nakabalutas ka matuoran, mabuhi ta pag-usab in an incorruptible body. Okay? So, symbolism po niya about sa hope and transformation. Its enduring legacy often represents hope and transformation and renewal. Purity and holiness. Nag-symbolize po siya sa purity and holiness. Possibly due to its association with fire and its association with the sun. Like na bang kung kuan siya sa to pa masunog siya, kung mamatay siya, ma-reborn siya into ashes. Okay, ma-reborn siya ma-reborn siya from ashes. So mabuhi siya pag-usab. So muna. So kita unta. May we have this kind of ability and characteristics as we persevere in following Jesus Christ until His second coming. Amen. So as we reflect, have you really persevered praying for VAF Circle? Nagpinadayunan ba ta sa pagampo sa VAF Circle? Igsoon ni Gala? Basig koan lang ha? Basig, unsa ni? Basig ka ng nag-isigulaki lang ta sa to ang prayer life. Have you been alert and vigilant in prayer and His Word? If you can preach the gospel, have you at least prayed for all believers proclaiming the Word of God? How often? Dili ka makapreach. Nagaampo ba ka sa ubang believers nga nagapreach sa pulong sa Ginoo? Nga nagaproclaim sa pulong sa Ginoo or ginipasagdan lang po nimo sila? So let me leave you a quote. The more we spend time with God, the more we persevere in our daily walk as His dear children. I hope and I pray nga dadasig ta igsoon higala. And always remember nga ang persevere nga word is an action word. Bisag wala tayo makita nga hope nga na-success ani na butang, we should persevere. Continue ta sa pag-ampo, maging vigilanta sa pag-ampo uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Okay? Then we should be an intercessors sa atong mga igsoon sa pagtuo. And I pray na kitang tanan magdinasigay ta. Dili lang kay kanina circle, even gawas sa kanina circle. Dasigo na to tong mga nangaluya. Dasigo na to tong wala nay paglaom sa kinabuhi. Padayon ta sa pag-ampo sa ilaha, padayon ta sa pag-encourage sa ilaha. And congratulations sa tanang nag-persevere ani na circle. And I hope and I pray magkita-kita patang tanan, no? By God's time, perfect time. So to God be the glory. Happy 3rd anniversary.